Tuloy na sa Pebrero ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity. Ito ay matapos ideklara ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pagdinig sa ICC. Kaya unang balita si Salima Refran. Rodrigo. Sa February 23, matutuloy na ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos makita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa mismong pagdinig. Ito ang desisyon ng pre-trial chamber matapos mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Matatanda ang pinagpaliban ng confirmation of charges hearing na dapat sana ay noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sabi ng kampo ni Duterte ay hindi siya fit to stand trial. Gate noon ng depensa, lumalala ang medical situation ni Duterte at nahihirapan ng maunawaan ang ebidensya laban sa kanya, maging intindihin ang mga direktiba ng kanyang mga abogado. Sa 25 pahinang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1, nakitang epektibong naipatutupad ni Duterte ang kanyang mga procedural rights at makakabahagi sa pre-trial proceedings. Sinuri si Duterte ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Naniniwala ang panel na may mental capacities ang dating Pangulo na maunawaan ang hinaharap ng mga kaso at ebidensya, pati na rin ang magiging proseso at posibleng kahinatnan ng pre-trial proceedings. Sabi ng Pre-Trial Chamber 1 na sa legal na mga prinsipyo, hindi naman daw kinakailangang nasa highest level ang kahit na sinong sospek. Maaabot raw ang requirement basta't nariyan daw ang mga kapasidad at tinitingnan ito sa pangkalahatan at sa makatwirang paraan at may gabay ng kanyang mga abogado. Maglalabas naman ang Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig. Samantala, mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Wala raw nakitang bago o nabago sa katayuan ni Duterte para hindi na kailanganin ng pagkakapiit. Ang report naman sa kalusugan ng dating Pangulo, hindi raw sapat para baliktarin ang naunang desisyon ng ICC na ibasura ang hiling na interim release. Nakaharap si Duterte sa crimes against humanity, bunsod ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Dismayado ang kampo ni Duterte sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Ayon sa abogado ni Duterte na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi sila pinigyan ng ICC judges na magpresenta ng mga obserbasyon na medical experts na kinuha ng defense team para suriin ang lagay ni Duterte. Iapila raw nila ang pasya ng Pre-Trial Chamber 1 at igigit na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.